Ang pinakamainit na balita ngayong araw ng linggo. Gina na naputulan na noon ng paa dahil sa baha, tila lubot pa rin sa kalbaryong dala na naman ng baha sa kanilang lugar. Dahil sa patuloy na pagdami ng kaso ng leptospirosis, National Kidney and Transplant Institute, nagkakapunuan na. Dami ng pasyenteng magwo-walk-in, lilimitahan. Pulis sa Camarines Sur, naputulan ng kamay matapos tagain ng nag-aamok na lalaki. Sa kasagsagan na walang dala ng habagat, mga umaray substandard flood control project sa Occidental Mindoro, bumigay. Wing van sa Iloilo tumagilid matapos makasagi na isang motorsiklo. May bubong man na nasisilungan. Lubog naman sa baha ang bahay ng maraming residente sa Hagonoy, Bulacan. Buong sarado kami, kawawa po ang Bukod sa perwisyo sa buhay at hanap buhay, baha ang naging dahilan para maputol ang paa ni Angel 2 taon nang nakalilipas. 2 araw itong nababad sa tubig baha na madumi. Hindi ko alam, meron akong maliit na sugat sa paa. Kung hindi ko siya ipapaputol, mamamatay ako. So I have no choice. Likas na bahain ng Hagonoy na sumasalo sa tubig mula sa Pampanga River at Manila Bay. Bahagi ng unang distrito ng Bulacan, napugad ng mga maanomalyang flood control project. Kaya ininspeksyon ito ni DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos kahapon. Meron pong 5 pumping station at floodgate na ginawa dito. Ginawa, quote-unquote. Kasi ala naman talagang ginawa. Ang pagresponde ng pulisya sa nag-aamok na lalaki sa San Jose, Camarines Sur kahapon. Nauwi sa sunod-sunod na pagpapaputok ng baril ng pulisya. Hindi nahagip sa video pero ang suspect pinagtataga ang isa sa mga rumespondeng pulis. Kakusapin po sana, i-discalib yung sitwasyon para kalmin po si sir na in the process na tumba po siya and doon na po siya pinatapit ng suspect. So tinaga po siya, sinalag po ni Police Sergeant Naranitas po yung kamay niya and doon na po na-putol. Putol ang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya pero nagawa pa niyang daganan ang suspect para arestuhin. Wala na pong nagawa yung kasama po niya na pilitan po para po ma-tintin po yung pagkatapit. Sugatan ng suspect na nagtamo ng mga tama ng bala sa tiyan. Sa record ng pulisya, dati siyang may kaso ng alarms and scandals. Hindi na po maraming skandal, pero napakasakay naman. Yun po yung mga previous. Allegedly ma'am, according sa family po niya, sabi po meron po daw na mental health condition. Po yung tama. Malakas at pabugsubugsong ulan ang nararanasan sa Baguio City ngayong araw. Makapal ang fog kaya may puntong halos zero visibility sa mga kalsada. Dahil sa walang tigil na ulan, pansamantalang itinigil ng Baguio Disaster Risk Reduction Management Office ang clearing operation sa mga nangyaring landslide nitong mga nakaraang linggo. Isa ang bahay na ito ng pamilya ni Tatay Ruel na nananatiling nakatirik dito lang sa tabi ng nangyaring landslide noong August 9 na ikinasawi ng 10. Bukod sa wala pa rin daw silang supply ng tubig at kuryente, araw-araw daw nilang bitbit ang takot at pangamba na muling gumuho ang lupa at matabunan ang kanilang tirahan. po kami masyadong nakakatulog. Iglit-iglit lang po. Lalo pag yung may malakas na ulan po, gigising po kami kagad, lalo na yung hangin malakas. Naghahanda naman sa paparating na bagyo si Frederick na nakatira sa mismong harap ng gumuhong lupa. Nakasafety naman. May mga natin ng mga appliances. Halimbawa taman po, at least yung appliances nandun sa loob. Ilan sa 27 pamilyang apektado ng landslide ang pansamantalang nananatili sa barangay hall ng Gisad, Surong. Nagmumonitor po kami ng gabi. Tinicheck namin doon yung lalo doon sa mga bundok na gumuguho. Saka yung mga bahay na pagmatamaan lang. Mahigit 10 concrete barrier ang inararo ng bus na ito sa EDSA Quezon Avenue sa Quezon City. Walang sugatan. Batay sa paunang investigasyon, nakaidlip umano ang bus driver. Nagkalat ang mga nawasak na concrete barrier. Ang mga ganitong insidente na isa sa mga sanhi ng pagkasawi ng mga motorista ang naistugunan ng MMDA sa paglalagay ng crash guards. Gaya nitong inilagay sa Tandang Sora Avenue, Quezon City. Nayupi ito matapos may bumanggang truck. Ligtas ang driver nito. Dahil effective nga yung crash guard, hindi po siya nasira as compared kung bumangga lang siya sa ordinaryong poste or sa concrete post or sa metal post. Ngayong taon, sinimula ng MMDA ang paglalagay ng crash barriers. Unang nag-install sa kabaan ng C5 Road. Ayon sa MMDA, ang paglalagay ng mga crash guards ay bahagi ng Metro Manila Road Safety Action Plan na suportado ng World Health Organization.
Matapos makansela ang 2 araw ng impeachment trial dahil sa masamang panahon, magpapatuloy ang pagdinig ni Vice President Sara Duterte bukas matapos ang halos 1 linggo. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, maaasahan bukas ilalabas ang ruling kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o pagbabawal sa pagkukomento sa merito ng nakabinbing kaso. Kasunod yan ang babala ni Presiding Officer Cheese Escudero sa depensa at prosecution kaugnay sa pagkukomento sa social media tungkol sa trial. Bukas po yan, no? Basta po ang resolusyon na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng Rule 18 po ng Senate Impeachment Rules. Kasama po dyan yung parties, yung senator judges, pati sarili niya, yung presiding officer, at pati po yung mga counsels, both the defense and the House Prosecution Panel, pati yung mga private prosecutors or private counsels. Nakasaad sa Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabinbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong nahaharap sa impeachment, kanilang mga abogado at mga testigo. Pero apela ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan nilang magpaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng trial ng bise. Tila dinuduyan ang mga istanteng yan sa loob ng isang tindahan sa Tokyo, Japan. Ang ilang produkto na hulog sa sahig sa pagyanig. Ayon sa Japan Meteorological Agency, tumama ang magnitude 5.9 na lindol kaninang madaling araw. Naitala ang epicenter sa Ibaraki Prefecture, malapit sa Tokyo. Hindi bababa sa 37 ang naiulat na sugatan. Susubukan pa namin alamin kung may Pilipinong nasugatan sa lindol. Bukas po, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Saudel. Ayon sa pag-asa, huling namataan sa layong 1,950 kilometers east ng extreme northern Luzon at pagpasok ng PAR, tatawagin ito sa local name na Obet. Ayon sa pag-asa, posible itong maging isang super typhoon at palalakasin ng habagat. Binabantayan din ng pag-asa isa pang bagyo na namataan sa layong 1,265 kilometers east ng southeastern Luzon. Ayon sa pag-asa, mababa ang tsansa na pumasok ito sa PAR. Sinusundan nito ang kilos ng bagyong Saudel, kaya ang sabi po ng pag-asa, posible rin itong pumasok ng PAR pagkatapos ng bagyong Saudel. Ang pangatlong bagyo na binabantayan sa labas ng PAR, ang bagyong Gaynari na dating bagyong Neneng. Pulitong namataan sa layong 520 kilometers north ng Itbayat, Batanes. Mababa naman ang chance nitong mag-re-entry sa PAR ayon sa pag-asa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to heavy rains sa malaking bahagi ng Luzon bukas ng hapon hanggang gabi. At may chance naman ng light to moderate rains sa Guimaras, Cebu, Negros Occidental at Bohol. Light to moderate rains din ang posibleng maranasan bukas sa Misamis Occidental, Cotabato, Bukidnon at Surigao del Sur. Mataas din. Kaya nga iba ang pakiramdam ng mga residente ang nakausap natin mula sa Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro ay binigo sila ng gobyerno. Ito ngay matapos mawasak ang ilang flood control projects na ginawa sa bayan na ang purpose sana ay pigilan ang pagpasok ng tubig mula sa ilog sa kanilang barangay pero nasira at hindi natupad. Pabugso-bugso pa rin ang ulan sa malaking bahagi ng Barangay Tagumpay sa bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro ngayong araw. Kaya kabado ang mga residente at mga opisyal ng barangay, lalo't may bagyo na namang posibleng magpatindig sa habagat. Lubog sa baha ang barangay noong 1 linggo matapos mawasak ang flood control project na ito ng Department of Public Works and Highway o DPWH. Wala ang project marker nito sa lugar. Sabi ng barangay, ang SunWest Corporation na umano'y kay dating Congressman Zaldico ang kontraktor ng proyekto. Mga kapuso, last week, August 18 at August 19, sa kasagsagan po ng napakalakas at mataas na volume ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Bigla pong nahati sa gitna ang isang malaking bahagi ng flood control project na ito ng DPWH at aabot po sa 300 to 500 meters ang naputol dahilan para mas lalo pong naapektuhan ng baha ang mga taga-barangay Tagumpay. Tapuso sa pagtutok ni Dano Tengkongko. Kung datos ng gobyerno ang pagbabasehan, mas maraming Pilipino na ang nakaahon na umano sa kahirapan. Sabi nga nila, nakaaangat na. Sabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev, batay sa 2025 full-year poverty statistics ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa single-digit ang poverty rate sa Pilipinas sa 9.7% sa unang pagkakataon. Ibig sabihin, sabi ng DepDev, sa kada 10 Pilipino, mas konti sa isa ang maituturing na mahirap. Sabi ng DepDev, pinakamababa ito sa kasaysayan. Noong 2024, nasa 15.5% ang poverty rate at 18.1% noong 2023. Ayon pa sa PSA, bumaba rin sa single-digit level sa unang pagkakataon ang poverty incidence sa mga pamilyang Pilipino. Nasa